Hi everyone, let's heal the world with Sir Turingan. I'm Hil Turingan and welcome to my channel. Welcome to school year 2021. Sobrang nakaka-excite ang darating na pasukan, pero alam ko na magiging kakaiba ang learning experience ninyo ngayong taon. Kaya naman, bago magsimula ang darating na pasukan, narito ang ilan sa mga paalala na pwedeng gawin o iwasan para ma-survive ang school year na ito. Number 1, respect your teachers. Sa totoo lang, hindi rin naman ginusto ng teachers ninyo ang ganitong setup. Dahil nasa pandemya tayo, kailangan natin gumawa ng paraan. At dahil may sinumpaang pangako at propesyon ang inyong mga teachers para mabigyan kayo ng kalidad na edukasyon, wala silang magagawa kundi gawin ang kanilang trabaho. Kaya ang magagawa natin ngayon ay tulungan sila. At matutulungan natin sila sa pagkaroon ng respeto. Paano? Hindi ka magiging cool kung paglalaroan at lolokohin mo lang ang teachers mo online. Dahil syempre, mas maalam ka sa technology, hindi ito special pass or privilege o kaya naman ticket para mambastos ng inyong mga teachers. Hindi sila nagpagod, nagpuyat, at umiyak ng sangkatelbang luha para lang gumawa ng playlist, lesson plan, instructional materials, instructional videos, at kung ano-ano pa para lang magkaroon ka ng kalidad na edukasyon. Ginagawa nila ang lahat na kaya nilang gawin kahit na sobrang hirap na sila sa loob ng kanilang mga bahay dahil nga sa work from home setup. Kung paano kanila iniintindi sa panahon ng pandemya, sana ganun din ang ibigay mo sa kanila. Pwede rin gumamit ng mga salitang nagpapakita ng paggalang, use of polite words, ika nga nila, tulad ng po at opo, may I would like, please, at thank you. Number 2, paggamit ng email at messaging apps. Kung i-message natin ang ating mga guro, mas maganda kung i-message natin sila sa email at hindi sa messenger or sa social media. Unless, kung sobrang urgent at importante talaga, sobrang labo kasi ngayon ng work at personal space ng mga teacher. Pero syempre, depende pa rin ito kay teacher kung ano ang trip niya. Basta siguraduhin lang na maging magalang sa pakipag-usap sa inyong mga guro. Introduce your name, grade and section, at kung hanggat maaari, change your email address or usernames to your real names. At change your profile pictures to your real photos. Para na rin matandaan at makilala kayo ng mga teacher ninyo, gusto nyo bang makilala kayo bilang Eternal Angel 45, Always Be Me, o kaya naman Redox_03? At laging tatandaan to serve proper etiquette. Number 3, maximize the consultation hours and periods na binigay sa inyo ng teachers. And as much as possible, let's respect also the time of your teachers. Promise, sobrang willing ng teachers niya tumulong o mag-extend ng help sa inyo. Pero iwasan na mag-message sa kanila pag gabi na dahil sobrang blurred na talaga ng lines pagdating sa work at personal life dulot ng work from home setup. Malaking tulong ito para magkaroon ng quality time din ang teachers ninyo para sa kanilang sarili at family. At syempre, para sa inyo rin. Tayo nyo na rin yan para magpahinga. Number 4, study breaks and Pomodoro technique. I recommend you to use the Pomodoro technique kung saan naglalagay ka ng study breaks sa inyong routine para mas maging productive. May applications online na pwede nyo ma-download para sa Pomodoro technique. Pero siguraduhin na mas mahalaga na mahaba ang oras na inyong productivity kaysa sa break. Number 5, love yourself. Minsan, kailangan din talaga natin ng break mula sa lahat ng stress. Okay lang na magpahinga ka muna kapag tingin mo na napapagod ka na talaga. Pwede kang mag-alaga muna ng halaman, magluto o mag-bake para sa inyong online selling, makipaglaro sa mga alagang aso mo, manood ng favorite K-drama or series sa Netflix, o manood mula sa YouTube channel ni Sir Turingan. Pwede naman ang mga yan. Nasa iyo yan kung paano ka magre-relax at mag-enjoy.
Okay lang na hindi maging productive minsan. Pero syempre, kailangan mo pa rin ituloy ang laban. Pagkatapos ng pahinga, ready na ulit dapat sa laban. Number 6. Routine at time management. Sobrang halaga talaga na magkaroon ng routine para maging maayos ang pag-manage natin sa oras. Kung paano ka mag-aral, kumain, maligo, at kung ano pang gusto mong gawin sa buhay, para mabigyan silang lahat ng oras, kailangan mong simulan yan sa pagkakaroon ng routine. Number 7. Social media break. Alam ko na sobrang importante ng social media ngayon, lalo na sa news at sa mga ganap sa paligid. Kailangan nating maging mulat sa mga nangyayari sa bansa natin. Pero minsan, kailangan din natin ipahinga ang ating mga sarili sa social media para mas magkaroon pa ng oras para sa ating mga sarili. Meron din mga applications online at self-help tips para sa inyong social media detox. Number 8. Talk to your friends, classmates, parents, relatives, and teachers. Kapag kailangan ng tulong, always ask for some help and assistance. At willing kaming makinig sa inyo. Maging sensitive din sa inyong mga sinasabi, lalo na sa ating jokes. Hindi katulad ng personal, mahirap mag-joke online. Hindi natin napapansin or hindi natin namamalayan. Baka bullying na pala ito o nakaka-offend o nakaka-harass na tayo sa iba. Tandaan na think before you click dahil sobrang open for miscommunication ang mga bagay ngayon dahil online na sa lahat. Maging maingat din sa paggamit ng social media at technology. Number 9. Practice academic honesty. Don't forget to cite your sources and avoid plagiarism. Tama na ang maraming tiwalik sa gobyerno at hindi honest sa relasyon. Huwag na natin dagdagan pa. At number 10, speak up and use proper dialogue and communication. Pinapahalagahan naman natin ang demokrasya. Pero tandaan na may responsibilidad tong kasama. At kung meron tayo reklamo or concerns para sa paaralan natin, padaanin natin to sa tamang pamamaraan tulad ng inyong student councils o kaya naman kausapin ang inyong mga guro. Kung magpo-post ka lang dyan ng hindi informed at magtatago sa isang anonymous account, hindi natin masusolusyonan ang mga problema. Hindi magiging madali ang school year na ito para sa ating lahat. Pero at the end of the day, kailangan pa rin natin magtulungan para malagpasan ang lahat ng problema na dulot ng pandemyang ito. Mahirap, pero kakayanin. That's it. Hope you enjoyed this vlog. I hope to see you more in my videos. Please like this video and share it with your friends. Don't also forget to subscribe to my channel and click the post notification bell for more updates. Let's sail the road with Sir Turingan. I'm Phil Turingan. Bye!